Good morning, good morning. Dito pa kami ngayon sa room namin dito sa may um, Grand Grand Dragon Casino dito sa may Macau. Overlooking, titingnan ninyo dito sa may window. Medyo foggy ngayon sa labas, no? Medyo foggy. And natatanaw lang namin dito yung apartment ng kapatid ko, sister ko. Ayan. And medyo messy pa yung aming bed ng kasama ko si Ron, panganay ko. And sobrang lamig dito kagabi. Tinatin na namin actually yung aircon. Pero ano pa rin, malamig pa din. Trying to survive kahit na malamig. Kapal naman yung kumot, pero alam mo naman, pag hindi ka sanay sa lamig, nanunuot talaga. Ayan. So, nice dito ngayon. Relax lang kami. From time to time, tinggal ng laptop dito. Ayan. And gagawa ng assignment, gagawa ng requirements. Tapos, ipapasa mamaya. Mamaya pa ang aking speaking engagement, Vespers. Pagkatapos ay bukas ng umaga ng hour of worship dito sa may International Adventist Church o International Adventist School dito sa may Macau. And so far, it's been a nice experience. Kahapon kami ay gumala kami doon sa iba't ibang mga hotels. Like yung Wynn Palace, yung The Venetian, MGM. And first experience ko doon sa may mga casino na punta namin, may libre palang milk tea doon. Pipila lang kami and bibigyan kami hanggang at least 2. So 2 na ako kahapon kasi yung panganay ko, 17-year-old pa lang siya, hindi po siya pwede. No? Bawal pa ang minor doon sa loob ng casino. So naiwan siya sa labas kasama yung pamangkin ko. And then pumasok kami 3 doon sa loob. And kumuha kami. 2 yung kinuha kong milk tea, binigay ko sa isa. Prior to that, sumakay kami ng train. Pero galing pa kami sa bowling, no? Nag-bowling kami. And nanibago nga, medyo masakit yung aking kanang braso. Kaka-bowling, no? Masakit. Maraming sablay, siyempre. Pero sa 10 tira na ganyan, makabot naman ng 101 yung score ko. And nanalo pa yon. Sa amin, 5 kami naglaro. Ang isang namangha ko dito sa Macau ay yung bago nila na train system na LRT. Parang 2 bagon lang siya. Tapos, wala siyang driver. So sa harap, makikita mo mismo yung dinadaanan mong trail. Tapos, ang isa pang nakakamangha doon, yung gulong niya ay rubber, para siyang track. Hindi siya yung kagaya dyan sa Pilipinas na bakal to bakal. So, hindi siya ganun kaingay, hindi naman siya malubag kasi pantay naman at smooth naman yung dinadaanan niya. Yung pala ay, ang operation niya, sabi dito, no, automatic pala siya. No? Automatic yung kanyang operation. So, parang minomonitor lang nila and then automatically, tumitigil lang siya at umaalis from station to station. So, ang sabi dito, Macau LRT system adapts fully automatic train control system. Ayan. Which utilizes state-of-the-art monitoring and communication or signal systems to supervise and dispatch the operation of overall Macau LRT system through an operation control center without having to be operated by drivers and staff. Kakamangha, di ba? Sabi ko, wow, ganda naman ito. Tapos paikot na siya rito sa buong city. So imagine kung mayroon nito sa Pilipinas, doon sa city. Like sa whole Makati, papunta sa Quezon City or saan man na makita nila na plausible, possible. Maganda siya. Tapos 2 lang, hindi siya ganun traffic. Ang isa pang na-observe ko dito, dito sa may Taipa, sa may part ng Macau, ay wala akong nakikita mga tarpaulin, mga ads, mga mga promotions sa mga products or services. Lahat yon makikita mo lang sa loob ng building, sa train mismo, sa loob ng train, nandun, pero wala siyang promotion ng mga products.
beauty products or anumang mga gadgets, wala. Wala dito, at least dito sa sa lugar nila. So, malinis yung dinadaanan ng tren, malinis yung dinadaanan na kalsada, tapos napakadisiplinado ng kanilang mga drivers, malinis. May mga siyempre, may mga kalat ng kaunti dyan, pero most likely ito ay kalat ng mga visitors na hindi masyadong disiplinado. Pero overall pa rin, malinis pa rin ang hitsura niya. And ang maganda dito, no? Ang maganda dito ay sinusunod nilang linisin from time to time. May talagang mayroon silang mga janitors or janitress. Like for example, doon isa, kahapon nakita namin, doon sa labas ng casino, may mga waiting area kasi doon, parang pinaka-lobby siya. Hindi ko alam kung sino yon, kung taga saan niya, pero obviously parang hindi Pilipino. Ay nakaupo siya sa bench, kami nakatayo lang kami kasi wala nang upuan. Inapansin pala nung janitress na dumura siya sa sahig. So, ang ginawa ng janitress, naka-gloves naman siya, may dala siyang gamit, tapos may towel siyang nilabas, pinunasan niya. Pinunasan niya mismo yung sahig kung saan dumura yung tourist or visitor na yon. Asian din siya, hindi siya galing sa West. So, hindi ko alam kung saan siyang galing bansa, pero obviously hindi siya Pilipino. Ganon sila kasino paano linisin yung lugar nito. And maraming mga bagay na napapahanga ako dito kasi wala dito sa Pilipinas eh. Ganon pa man, sana lang ay yung mga leaders natin, kung sino man makapunta dito, ma-inspire sa sistema na meron sila dito, lalo-lalo na pagpapatakbo ng city, at saka yung pamumuhay ng tao na simple. Basta overall, satisfactory ang life dito. Pag maayos yung trabaho mo, maayos yung buhay-buhay mo rito, may sweldo kang maayos. I think you will enjoy life dito sa Macau. So, ngayon, dito kami sa hotel, Grand Dragon Casino. Ito ay courtesy ng kapatid ko at saka yung brother-in-law ko. And ang kakaiba na to, itong kakaiba nito sa hotel nito. Di ba karaniwan sa atin pag nag-check-in tayo sa hotel, yung lobby sa baba, no, sa ground floor, doon tayo nag-transact ng check-in natin, no? Kung saan tayong rooms, magkano, saan magbabayad, kung gano'n man. Pero dito, ang kakaiba nito, nasa 21st floor yung kanilang lobby. So, umakit muna kami sa 21st floor, tapos doon kami nag-book ng rooms namin, and saka kami bumaba dito sa may 16th floor. Kakaiba siya. First time ko na ganito yung hotel, na ang lobby niya, supposed to be yung kanyang pinaka-receiving area, ay nasa 21st floor bago ka pupunta sa iyong assigned room talaga, kung saan man. Well, that's something unique, no? Na hindi common. Hindi ko alam kung this is an old design, this is a modern design. Kasi hindi naman ganun yung nakasanayan natin na nasa baba. At least namomonitor kung sino pumapasok at lumalabas. Pero okay. Yung wifi nila, okay naman. It's working. No need of password. Basta pag pumasok ka dito, just log in, no? Automatic. Ganda ng CR nila. Mayroon pang bathtub. Dalawang bed ito siya. Isa sa panganay ko, isa sa akin. Tapos both side ay mayroong lampshade. Lahat ng switch ng mga ilaw, mayroong pang dim light, mayroong line, something like that. Basta overall experience nito, I'm very satisfied. Actually, sabi pa nga ng kapatid ko, meron pa kaming free upgrade ng room na ito. Free kung gusto na mag-upgrade sa Supreme, sa siguro mataas na klaseng level. Pero sa akin, para sa akin, sa simpleng experience ko, I'm satisfied with this room already. So, hindi ko na pinangarap na ma-upgrade pa yan. Pero siyempre, curious ka rin kung ano ba bang meron doon sa higher level ng room na yon kumpara dito. As I heard, this cost around 1,000 MOP per day. So, 2 nights kami dito. So, imagine how much is that kung iating yan i-convert sa Philippine peso. Pero, ganun pa man, nagpapasalamat ako for this privilege. Nagpapasalamat ko pagkakataon na makapaglingkod, makag-serve dito sa ating mga kapatid sa Macau International School, Adventist International School, for 2
occasions na magsalita ako. Mamayang gabi, Vespers, and our worship bukas. Originally, ang plano actually 4 akong beses magsasalita sa AY at saka sa gabi pa ng Saturday. Pero sabi nila ay wag na lang, so 2 na lang. So I'll be preparing, finalize my slides later on, and hopefully maging okay at bless ng Panginoon yung serbisyo natin bukas. And on Sunday, babalik na kami. Ang flight namin around 8:20 ng gabi. Same pa rin, AirAsia. And siguro mga hating gabi na ang dating namin din sa Pilipinas. And susunduin naman kami sa airport nung estudyante ko na naghatid din natin. Naghatid din sa amin noong Wednesday ng hapon. So, yun lang ang update. It's a nice experience. I'll post some photos about the places I visited, we visited, and kung ano-ano pang mga experiences ma-observe ko na, it's really worth it. Now, when you travel, as if you are reading a book. Kaya yung mga hindi nagta-travel, para bang kulang yung libro na nababasa mo. Kasi matutunan mo rito, nababasahin mo pa, you will learn it by personal experience, and you can observe the culture, you can feel, you can sense, you can see exactly. And yung food dito, grabe. Hindi sa basta-basta. Malasa, no? Malasa. Mas malasa yung food nila. Siyempre, dyan sa atin sa Pilipinas, ay tinatry din natin may uniqueness. Pero dito, for my personal experience dito sa Taipa, sa may Macau, ay very satisfied. And how I wish na dumating sana yung punto na ang kapwa natin mga Pilipino ay makaranas ng medyo marangya-rangya, no? Medyo maayos-ayos na pumuhay na worth it yung trabaho at kinita mo at ma-enjoy mo yung uri ng buhay na gusto mong maranasan. So once again, thank you sa update lang dito sa visit ko sa Macau from March 12 up to March 16, 2025. God bless and see you again. This is Click Ideas, sharing ideas, click.